Latian, hindi lang tahanan. Ikatlo, sa pinakamalaking river system ng buong Pilipinas, that's the Agusan River Basin. Now, at the middle part of it is a catch basin. You call it the Agusan Marsh. Nagsisilbi rin itong tagasipsip ng tubig mula sa kabundukan ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Surigao del Sur. It serves as a sponge, this peatland, preventing the waters during the annual floods here from immediately going downstream. Pero ang masakit na katotohanan, ang Latian unti-unti nang napupuno. It comes annually every January, tuwing January and February. No, ang flood po dito would last 3 to 4 months every year. Now, due to this phenomena called climate change, nag-shift po ang flood, no? It's not anymore between January and February, it is now February to March. Nagmistulang isang floating barangay dahil sa mga bahay na nakalutang sa tubig. Kapansin-pansin din ang mga kawayan na suporta sa mga kabahayan. Yung bahay namin po ay palaging lumilitaw at saka yung iba tumataas at bumaba din. Pag mubaha na siya, yung bahay na mo kuha din siya, safety guard yan na mo para dili kami makuha ng kuan para mga hangin. Itinali na ni Maribeth Osma ang kanyang bahay para hindi ito anurin sa tuwing may malakas na pag-ulan. Pag malakas, pumunta kami doon sa safety na lugar. Sanay bagod kami ng mga araw kami maintain. Paliwanag ng peatland expert at executive director ng ASEAN Center for Biodiversity na si Jerome Montemayor, ang pag-apaw ng tubig sa Agusan ay epekto ng malawakang pagputol ng puno sa kagubatan. Yung dapat sinisip-sip ng ating forest, hindi na masipsip dahil wala na yung mga puno na dapat sumisip-sip ng mga tubig na natatanggap niya tuwing tag-ulan. Lahat na ito ngayon dadaloy dun sa wetlands. Kaya ang tubig mas matagal umalis, mas mataas, mas mapanganib. Yung dating kapasidad din niya na magsalo ng tubig, paglilinaw niya. Pero ang wetland ecosystem ay natural talagang lubog sa tubig. So technically, hindi rin natin pwede sabihin binabaha sila kasi talaga namang imbakan siya ng tubig. Sa ilalim ng Agusan Marsh, may isang lihim na kaunti lang ang nakakaalam. Peat, patong-patong na halaman na di nabubulok. At sa bawat patong may nakatagong carbon. Isang greenhouse gas na nagdudulot ng global warming. Noong 2018, opisyal na kinilala bilang ASEAN Heritage Park ang Agusan Marsh sa ilalim ng ASEAN Center for Biodiversity. Isang organisasyon na tumutulong sa pangangalaga ng mahalagang likas na yaman sa rehiyon. Ang Agusan Marsh, bagamat ang pangalan niya Agusan Marsh, pag tinignan mo siya sa kabuuan, iba't ibang bahagi siya. May bahagi siyang peatlands, may bahagi siyang swamp, may bahagi siyang marsh. Ecologically speaking, pag tinignan mo siya, marami siyang iba't ibang uri ng wetlands sa loob ng isang protected area or ASEAN Heritage Park. Ang ASEAN Heritage Park ay isang titulo na ibinigay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na mga piling protected areas na dapat alagaan sa buong Southeast Asia. Sa gitna ng lawa, kapansin-pansin ang mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig. May dalawang zoning tayo, yung strict protected zone at multiple use zone. Yung ating strict protected zone is wala talagang activities na gagawin talaga doon. Only rituals or research. Maraming activities na mangyayari doon sa multiple use zone sa PA. Nakatayo dito ang grupo ng Blackwing Stilt na may mahabang binti. Tila gumawa pa ng formation ang mga ito bago maglakad. Ito ang pangalawa sa may pinakamahabang binti sa mga ibon sa mundo sunod sa flamingo. Si
Tatay Gregorio ay isang residente at mangingisda ng Agusan Marsh. Isang tahimik na tagapagbantay ng latian at kalikasan. Ni-schedule namin ng paghuli ng isda. Hindi dati noon kahit anong oras humuli ka ng isda. Kasama ang herpetologist na si Dr. Arvin Jesmos. Sunod na binisita namin ang Kaimpugan Peatland na nasa loob ng Agusan Marsh. Ibang klase ang peat, very dense, tapos hindi mo alam yung tatapakan mo kung biglang malalim. Sa Philippines kasi bihira ito na ecosystem, na habitat. In fact, Agusan Marsh or sa Kaimpugan, yung isa sa mga malalaki. Peatland o latian ang tawag sa lugar kung saan bahagyang nabubulok at naiipon ang mga organic matter gaya ng halaman. Kaya ang resulta, naiipon ito sa latian. Ang isa sa pinaka-importante kasi na ingredient or sangkap, kung matatawag mo na, sa peat forest, ay may tubig. Sa ilalim, tubig. Waterlog ang tawag doon. Yung, kumbaga, palagi siyang may tubig. Tinatayang nasa 3% lang ng kabuuang lupain sa mundo ang peatland o latian. Sa Southeast Asia, panglima ang Pilipinas sa may pinakamalawak na peat swamp forest. Sa tulong ng latian, posible nitong mapabagal ang pag-init ng mundo. Pareho silang wetlands, yung marsh at saka yung peatlands. Nagkakaiba na dun sa kanilang komposisyon. Yung peatlands ay binubuo ng mga organic matter na nakalubog sa permanente sa tubig at yun yung dahilan kung bakit hindi siya nagde-decompose at nagiging yung tinatawag nating carbon sink at carbon store. Dahil 30% ng carbon ang kaya nitong i-absorb o may imbak ayon sa International Union for Conservation of Nature. Higit na mas mataas kung ikukumpara sa rainforest o kagubatan na 25% lang ang kapasidad. Kaya very important siya na ecosystem for climate change kasi yung carbon naiipon lang. Diba? Hindi siya kumakawala sa atmosphere. Hindi siya dumadagdag. Hindi niya na nilalabas dahil hindi siya nagde-decay. Marami pa rin vegetation. We don't know kung gaano kalalim. Nitong Abril, nakunan ng Philippine Army at Department of Environment and Natural Resources sa kanilang aerial survey ang lawak ng pinsala sa Talacogon dulot ng peat fires o sunog na tumagal ng halos 11 araw. Kumpara sa karaniwang sunog, matagal bago maapula ang sunog sa peatland. Bukod sa nagbabaga, maabot ito hanggang sa ilalim ng lupa. Kuminsan, wala nang apoy sa ibabaw pero umuusok pa rin. Bakit? Kasi yung apoy nasa ilalim na at hindi mo na makita pero dito lang lumalabas yung usok. Ayon sa investigasyon, posibleng may kinalaman ang ilang gawain ng mga tao tulad ng pagkaingin, paggawa ng kanal at pagsusunog ng tuyong bahagi ng lawa sa sunog. May mga gumagawa ng mga artificial na kanal, bahagi ng pagbago ng land use ng Agusan Marsh. Dahil may paniniwala na kapag inalis mo yung tubig, pwede mo na siyang gamitin sa agriculture. Pinalala pa ito ng matinding init kaya madaling nagliyab ang peatland. Para higit na mapangalagaan ang Agusan Marsh, nagsagawa ng Youth Leadership Training for Biodiversity and Wetlands Conservation and Restoration ang ASEAN Center for Biodiversity sa Butuan City. Inimbita namin yung mga youth leaders tsaka yung mga representatives from the indigenous groups para tulungan sila na i-build yung kanilang capacity para mas maging effective silang partners natin for conserving and protecting Agusan Marsh. Bukod sa training, nagsagawa rin ng isang tree planting activity ang mga kabataan. Sa pamamagitan ng training na ito, nahihikayat at nabubuksan ang isip ng mga kabataan upang sila mismo ang maging sunod na tagapangalaga ng latian. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.